Napakarami na ng mga hinog na bunga ng kasoy dito sa bundok ng Tralala. Kaya nanguha ako nito ngayon at gumawa ako ng juice gamit ang purong katas ng kasoy. Madami din ang pwedeng gawin gamit ng kasoy, kagaya na lamang ng wine o kaya naman ay jam. Pero sa ngayon ang ginawa ko lamang ay juice at nagluto rin ako ng sinigang sa kasoy na galunggong. Dahil bihira na kami ngayon umakyat dito sa taas ng bundok, kaya hindi na namin halos napapansin ang mga tanim namin. At si mama lamang ang nagsabi sa akin na napakarami na daw mga hinog na bunga ng kasoy dito sa taas ng bundok. Sa ngayon may mga hindi pa rin talaga nakakaalam ng bunga ng kasoy at ang alam lamang ng karamihan ay yung purong buto. Kaya ngayon umakyat ako dito sa taas ng bundok para mamitas ng mga bunga ng kasoy at isinama ko na rin dito yung dalawa kong pamangkin para may katulong ako sa pamimitas. 2 puno itong pamimitasan namin ng mga bunga ng kasoy at hindi naman gaanong kataasan, kaya pinakyat ko na dito yung 2 kong pamangkin para ako na lamang yung tagasambot ng mga makukuha nilang bunga. Dito pa lang sa 1 puno na una namin pinagpitasan, napakarami na kagad namin nakuha dito. Halos makalahati na kagad yung lagayan namin. Balanan pala yung dinala kong pinakang lagayan namin dito. Kung marami na kagad yung nakuha namin dun sa unang puno na pinagkuhanan namin, mas marami pa ngayon dito sa 2nd puno na pagkukuhanan namin, lalo na at mas mabababa pa yung mga bunga nito. Kagaya nga ng sinabi sa amin ni mama bago kami umakyat dito sa taas ng bundok, dahil mas mababa daw yung 2nd puno ng kasoy, marami daw mga bunga nito na nasa mababa rin lamang. Yung ibang mga bunga nito, kung hindi mo sisilipin na maayos, hindi mo basta mapapansin, dahil karamihan sa ibang mga sanga nito ay halos umabot na sa lupa. Kagaya na lamang ng ginagawa dito ng isa kong pamangkin na kinukuha niya na lamang na nakalapat na sa lupa. Hindi rin kami nagtagal sa pangunguha dito dahil halos dikit-dikit naman na yung mga bunga ng kasoy at nasa mababa din lamang na parte. Kaya naman nung napuno na itong pinakanlagayan namin, umuwi na rin kagad kami. Madami pa rin ang mga natirang bunga ng kasoy, lalo na yun nasa matataas na parte. Pero hindi ko na pinapilit na kuhanin ng mga pamangkin ko dahil baka may iba pang mangyari. Pagkabalik naman namin sa bahay, sinimulan ko na rin kagad to na asikasuhin. Ang una kong gagawin dito, gagawa muna ako ng juice. Pero hiniwalay ko na muna yung mga kasoy na gagamitin ko para sa sinigang. Dahil marami din naman itong mga kasoy na nakuha namin, kaya hindi ako dito basta nanghihinayang. Tinanggal ko lamang dito yung malalapit sa puno nito dahil medyo mapakla ang pinakang lasa nun. Ganon din ang ginawa kong diskarte dun sa mga kasoy na hiniwalay ko na gagamitin ko para sa sinigang. Tinanggal ko rin yung mga puno nito at si mama naman dito naghingi ng ilang piraso na buo dahil masarap daw yun kapag inuulam niya. At syempre hindi ko rin naman maiwasan na kumain ng kumain habang mga sariwa pa itong mga nakuha namin. Konting ingat lang pagdating sa pagkain nito dahil masyadong mamantya itong mga kasoy. Tag-araw ang tagbungahan ng mga kasoy at isa to sa pinakamajuicing bunga ng prutas kapag tag-araw. Konting ingat lang talaga lalo na kung di kolor ang damit mo. Pagkatapos kong hiwa-hiwain at tanggalin yung mga buto nitong mga kasoy, sinimulan ko na rin kaagad na gayat-gayatin ito para mas mabilis ko na mapiga. Ang isa pa sa nakakatuwa dito yung pag-iipon ng mga buto ng kasoy. Napakarami na kagad na ipon namin dito pa lamang sa bahay. May iba pang mga naipon sila mama na nasa taas ng bundok. Pati yung mga kasoy na gagamitin ko para sa sinigang, hiniwa-hiwa ko na rin para minsanan na lamang. At pagkatapos ko naman ditong hiwain itong mga kasoy na ito, sinimulan ko na rin itong pigain. Nilagay ko lamang sa isang malinis na net bag itong mga kasoy na ito at minsanan ko na itong pipigain dahil malambot lamang naman itong mga kasoy at mabilis lamang itong kumatas. Pagkatapos ko naman itong mapigain, nilagay ko naman to sa malilinis na lagayan. Sinala ko pa ulit ito para matanggal yung mga sapal-sapal na sumama dito. Nilagyan ko na rin kaagad ito ng yelo para mas mabilis nang lumamig at para sa mga gusto na kagad tumikim nitong juice na kasoy. Wala na rin ibang ilalagay dito, ready to drink na kagad dito. At syempre ako na rin ang mauunang titikim nito at ang lasa nito para sa akin matamis-tamis na may kaunting asim at pakla. Pero napakasarap nito kung tutuusin, lalo na at purong-purong katas. At pagkatapos ko naman palang gumawa ng juice, magluluto naman ako dito ng sinigang na galunggong gamit ang kasoy. Simpleng luto rin lamang ito, nakagaya din lamang ng pagluto ng iba pang klase ng mga sinigang. Minsanan din lamang ang paglagay ng mga rekado, pati na rin ng mga sangkap na iba pa. Galunggong at bilaan ang madalas namin ginagamit na isda kapag nagluluto kami ng sinigang sa kasoy. Kaunting tubig din lang ang ginagamit namin dito dahil kahit na yung kasoy nagdadagdag pa ito ng tubig. At para naman sa mga gulay na gagamitin ko dito, siling green at talbos ng kamuti lamang ang ilalagay ko dito. At hihintayin ko lamang yan na maluto at ayos na yan. At hanggang dito rin lamang sa video ito. Salamat sa panonood.